Kabanata 2121. Right then, Hayden suddenly spoke in a mysterious tone. I called you here because I wanted to tell you about this. I have an idea that needs your cooperation with me. Kung gagawin mo ito ng maayos, we can confirm that Fiore is the traitor. Nagtataka si Damian habang nakatitig kay Hayden. Mr. Barlow, I think you better think about it. Please don't make a big fuss. Sabi ni Hayden, don't worry, wala akong gagawin kay Fiora. Just listen to me. Pagkatapos, sinabi ni Hayden kay Damian ang tungkol sa kanyang ideya. Nang marinig ito ni Damian ay tumango siya. Nalaman niya na ito ay magagawa. Ito ay talagang isang magandang ideya. Kung hindi si Fiora ang traidor, walang mangyayari sa kanya. Pero kung siya ang traidor, ilantad niya agad ang sarili niya. Tanong ni Damian, dapat ba nating tawagan si Miss Vedastas ngayon? Tumango si Hayden. Siyempre. Pagkatapos nito, hiniling ni Hayden sa kanyang nasasakupan na imbitahan si Fiora. Siya, Fiora, at Damian ay nasa opisina ngayon at lahat ng pinto, pati na rin ang mga bintana, ay nakalock. Tumingin si Fiora sa paligid bago siya nagtanong, why are you making this whole thing so mysterious? Mr. Barlow, are you about to tell me some secret? Sabi ni Hayden, Fiora, Damian, pinaponte kayo rito dahil gusto kong pag-usapan ang isang paraan para atakihin si Thomas pabalik. Atake pabalik si Thomas. Umunat ang noo ni Fiora. Hindi ko narinig ang tungkol dito kay Lord Vedastas. Sinabi rin ni Damian, oo, bakit mo naisip ang salakayin si Thomas? Ani Hayden, mayroong dalawang dahilan. Una, natalo na tayo ni Thomas. Kung hindi tayo lalaban, mananatili sa ganoong paraan. Pangalawa, ngayon ay napaka-prideful ang nararamdaman ni Thomas. Kung aatake tayo ngayon kay Thomas, mananalo siya, huwag mong asahan. Ang kanyang mga salita ay tila may kahulugan. Pero, naramdaman pa rin ni Fiora na may mali at sinabi niya, malaking bagay ang pag-atake kay Thomas. Kailangan muna nating pag-usapan ito ni Lord Vedastas. Hindi tayo makakapagdesisyon ngayon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Hayden at sinabing si Lord Vedastas ay nakatagpo ng isang malaking dagok mula kay Thomas. Nakakaramdam siya ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ngayon. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-atake kay Thomas kasama niya ngayon, malamang na hindi siya sumasang-ayon. Dapat lamang nating pag-usapan ito ng pribado. At ibagsak si Thomas ng sabay-sabay, maaari nating bigyan si Lord Vedastas ng isang sorpresa upang maalis ang kanyang kalungkutan at pasayahin siyang muli. Iyan ba? Angkop ba? Hindi ito nakita ni Fiora na angkop. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Damian, sa totoo lang, karapatan ni Mr. Barlow. Si Thomas ang pinakamayabang niya ngayon at siya rin ang pinakamaliit na nagbabantay sa oras na ito. Maaari nating kunin ang pagkakataong lumaban at malamang na magresulta ito sa isang magandang kinalabasan. Ang pinakamasama ay lumalala kahit na mabaigo tayo, hindi malalaman ni Lord Vedastas ang tungkol dito dahil ito ay magiging isang lihim, hindi siya malulungkot sa kabila ng ating pagkabigo. Kung magtagumpay sila, ito ay magiging kapaki-pakinabang, kung sila ay nabigo, wala silang mawawala. Bakit hindi nila magawa? Parehong naisip ni na Hayden at Damian na dapat silang lumaban sa oras na ito, kaya't dalawa laban sa isa. Kahit na gustong tutulan ni Fiora ang ideya, hindi niya magawa. Siya ay maaaring walang magawang sumang-ayon. So, ano ang eksaktong plano, oras at venue? Tanong ni Fiora. Ani Hayden, 10 PM ang oras ngayong gabi at ang venue ay sa Food and Medicine Hall. As for the exact action plan, isang matamis na ngiti ang isinalubong niya sa kanya bago siya kumuha ng panulat at sumulat ng isang salita sa papel. Sunog. Kabanata 2122. Puno pa rin ng tao ang Food and Medicine Hall. Araw-araw, maraming customer ang bumibisita at kumakain doon. Gayunpaman, mayroong isang espesyal na customer ngayon. Si Blake. Para salubungin ang pagdating ni Blake, personal na nagluto at naghanda si Thomas ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Nasarapan si Blake sa masasarap na ulam at nagtanong, Thomas, magiliw mo akong inimbitahan dito at pinainom mo ako. Dapat may pakay ka, di ba? Tumikim si Thomas, ngumisi, at sinabing, wala talaga akong may tatago sa iyo, Mr. Barlow. I need you to help me with something. Since I take advantage of you, I'll try to help you.
Tell me what it is, sabi ni Blake habang naglalagay ng isang pirasong steak sa bibig. Lumapit si Thomas sa tenga niya at bumulong, sa totoo lang, kailangan kong makilala si Declan Mars, House of Vistaria's head. Blake felt puzzled as he said, kung gusto mo siyang makita, you can just go. Hindi ba kayo magkakilala? Bakit kailangan mo ng tulong ko? Thomas helplessly said, I usually met Mr. Mars in House of Visteria, and I could enter then because I was treating Phoebe. Now that she's recovered, I don't have a reason to enter House of Visteria anymore. At saka, ayokong malaman ng iba na nakikipagkita ako kay Mr. Mars. Umunat ang noo ni Blake. Ibig mong sabihin gusto mong makilala si Declan sa isang patagong lugar. Oo, mariing sagot ni Thomas. Napaisip naman si Blake. Okay, ipapasa ko ang mensahe mo at tingnan kung anong arrangement ang gagawin ni Declan. Salamat, Mr. Winslow. Pagkatapos nilang mag-usap, ni-refill ni Thomas ang tasa ng tiyan ni Blake at magalang na inihain siya sa buong pagkain. Sa panahong iyon, lumapit si Pisces kay Thomas at hinayla ang manggas nito. Ano? Tumayo si Thomas at naglakad sa gilid kasama si Pisces. Anong nangyari? Tanong niya. Pulong ni Pisces, kanina lang ako nakatanggap ng mensahe mula kay Fiora. Gusto kanyang makilala sa tabi ng parke sa River Street ng 3 p.m. Makipagkita ulit sa kanya. Hindi lang ba sila nagkita? Bakit niya gustong makipagkita ulit? Ayaw ni Thomas. Sa huli ay isang traitor, si Fiora. Hindi ba siya natatakot na ilantad ang sarili at matuklasan sa pamamagitan ng madalas na pagkikita nito? Gayunpaman, naisip niya ito. Dahil nakipagsapalaran si Fiora na makipagkita sa kanya, dapat may importante siyang sasabihin sa kanya. Kailangan niyang pumunta. Sige, naintindihan ko na. Tumingin si Thomas sa oras. Naglinis muna siya bago umalis. Iniisip niya kung anong sorpresa ang ihahatid sa kanya ni Fiora kapag nagkita sila sa pagkakataong ito. Sa tuwing magkikita sila, bibigyan ni Fiora si Thomas ng ilang hindi inaasahang ngunit mahalagang impormasyon tulad ng race data ng gintong gamot. Umaasa siya na sa pagkakataong ito ay ganoon din. Pagkatapos maghanda ni Thomas, pinakiusapan niya ang Pisces na alagaan si Blake. Pinigyan niya ng espesyal na diin ang hindi pagpapabiye kay Blake. Pagkatapos, iniwan ni Thomas ang food and medicine hall na mag-isa. Nagbihis siya sa paraang hindi kapansin-pansin. Kung hindi siya maingat na pagmamasdan ng mga tao, magiging mahirap siyang makilala. Bukod dito, hindi siya nagmaneho ng kotse. Sa halip, pinili niyang sumakay ng taxi habang nagmamadaling sumalubong kay Fiora. Fiora, anong balak mong sabihin sa akin this time? Hindi niya alam na ang pagpupulong na ito ay labis na magugulat sa kanya at siya rin ang magiging setup. Kabanata 2123. Sa 2 p.m., isang babae ang lumabas sa Art Trading Corporation. Nakasuot siya ng isang pares ng sunglasses at isang long-sleeve blouse. Kung hindi papansinin ng mabuti ng mga tao, hindi nila malalaman na siya si Fiora. Hindi siya tumawag kahit kanino. Sa halip, nagmaneho siya ng hindi kapansin-pansing itim na Audi at umalis sa kumpanya. Hindi niya namalaya na pinagmamasdan ng dalawang tao ang lahat ng kilos niya sa dilim. Sila Hayden at Damian. Napangisi si Hayden. Ngayon, naniniwala ka na sa akin, tama. Tiningnan ni Damian ang decoded message sa screen ng laptop at hindi makapaniwalang sumagot, "This is unbelievable. Miss Vedestos really is the traitor. Pero hindi ko maintindihan. Bakit niya gustong ipagkanulo si Lord Vedestos? Will doing this bring her any kalamangan?" Sabi ni Hayden, "Hindi ko rin maintindihan. Let's go. We'll report it to Lord Vedestos." Umiling si Damian. Kung gusto natin siyang mahuli, kailangan nating kumuha ng ilang pruweba. Ang mensahe ay walang ibig sabihin ngayon. Mr. Barlow, bakit hindi tayo pumunta sa lokasyon ng kanilang pagkikita at kumuha ng ilang larawan ng pakikipagkita niya kay Thomas? Mas makukumbensi si Lord Vedestos. Naisip ito ni Hayden at naramdaman niyang may katuturan ito. Kung mayroon lang silang isang mensahe, madaling makagawa ng paraan si Fiora mula dito sa maraming dahilan. Ngunit kung kumuha sila ng ilang mga larawan, paano pa rin ito tatanggihan ni Fiora? Okay, sundan natin siya. Pagkatapos, sumakay si Hayden sa kotse ni Damian at nagmadali silang pumunta sa lugar kung saan nakikipagkita si Fiora kay Thomas. Makalipas ang 20 minuto, nakarating na sila sa venue.
Si Fiora ay nakaupo sa kanyang sasakyan mag-isa. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng parke at matiyagang naghintay. Nang mga 3 p.m. na, dumating sa wakas si Thomas, ang lalaking hinihintay nila. Huminto ang isang taxi at lumabas si Thomas. Pagkatapos, pumasok siya sa sasakyan ni Fiora. Nagkikita talaga sila. Nang makita ni Damian ang sitwasyon, laking gulat niya kaya nalaglag ang panga niya. Alam niya na mangyayari ito, ngunit sa totoo lang ay nakakabigla pa rin siya na hindi siya makapagsalita. Galit na galit si Hayden. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kumuha siya ng ilang litrato habang iniinsulto siya. Ang mapanlin lang na asong ito. Napakaganda ng pakikitungo sa kanya ni Lord Vadestas, ngunit pinili niyang ipagkanulo siya. Nakikipagtulungan siya kay Thomas para mapabagsak ang Art Trading Corporation. Tao pa rin ba siya? Habang pinapagalitan siya nito ay lalo siyang nagagalit. Pagkatapos kunin ni Hayden ang video at mga larawan, gusto niyang buksan ang pinto, pumunta, at bugbugin si Fiora noon. Pilit siyang pinigilan ni Damian. Mr. Barlow, please calm down. Andyan pa si Thomas. Nang marinig yun ni Hayden ay naging kalmado siya. Alam niya ang martial arts ni Thomas. Kung pupunta sila, sasampalin sila ni Thomas hanggang sa mamatay. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Pagkatapos nilang matiyagang maghintay ng 5 minuto, sa wakas ay bumaba na si Thomas sa sasakyan. Sumakay siya ng taxi at umalis. Pagkaalis ni Thomas, binuksan ni Hayden ang pinto at tumakbo. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan ni Fiora at umupo sa front passenger seat. Natigilan si Fiora. Gusto pa lang niyang habulin palabas ang tao, lumingon siya at nakita niyang si Hayden pala ang pumasok sa kotse niya. Agad siyang nakaramdam ng kaba at takot hanggang sa hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mr. Barlow, bakit ka nandito? Nanginginig ang boses ni Fiora. Kinagat ni Hayden ang kanyang mga ngipin at halos lumabas ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Nagpipigil siya ng galit habang nagtatanong, bakit? Umakto si Fiora na parang nalilito. Anong ibig mong sabihin sa bakit? Kabanata 2124. Tigaw ni Hayden, stop acting na walang alam. Tell me, why do you insist on being a traitor? Bakit mo ipagkanulo si Lord Vadestas? Natigilan si Fiora sa malakas niyang sigaw. Sabi ni Hayden, actually, on my way here, I was hoping that everything will turn out false. Kahit sino sa mundong ito ay kayang ipagkanulo si Lord Vadestas pero hindi mo magagawa. Fiora, you're Lord Vadestas' daughter. Why would you work with Thomas upang labanan ang iyong ama? Sa pagtatapos nito, naghi-hysterical na si Hayden. Hindi niya maintindihan. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang dahilan sa likod ng pagtataksil ni Fiora. Ngunit ang sagot ni Fiora ay nagpakalma kay Hayden. Simple at malinaw ang sagot ni Fiora. She calmly replied, what I want is a family. Pamilya. Anong simpleng salita? Ngunit sa sandaling ito, ganap na naliligaw si Hayden. Sinabi ni Fiora, Mr. Barlow, naging magkaibigan kayo ng tatay ko sa loob ng ilang dekada. Nakita mo siya sa lahat ng ito, kaya dapat alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Alam ni Hayden. Alam niya, syempre. Upang lumaban para sa kapangyarihan, nagbago si Lord Vadestas. Siya ay naging manik at hindi makikilala ang sinuman bilang kanyang pamilya. Pamilya. Matagal na itong naging formalidad lamang sa kanya. Ang maselang relasyong mag-ama ay matagal nang hindi umiral. Sa katunayan, ito ay hindi lamang Panginoon Vadestas, ito ay pareho para sa kahit Hayden. Sa sandaling namatay ang sariling anak at ninang ay biglang napagtanto ni Hayden na matagal na pala niyang hindi nakakasama ang kanyang mga anak. I see, kaya ito ang dahilan ng iyong pagtataksil. Lamambat ang boses ni Hayden. Oo, sabi ni Fiora, napakarami na ng yaman namin sa kasalukuyan. Kahit na bumagsak kaagad ang Art Trading Corporation, mayroon pa rin kaming mas maraming pera kaysa sa maaari naming gastusin sa aming buhay. Kaya, ano pa ang kailangan naming ipaglaban? Ngayon, gusto ko lang sirain ang Art Trading Corporation at iligtas ang aking ama mula sa kanyang landas ng pagsira sa sarili. Ang kanyang mga salita ay lubos na naunawaan ni Hayden ang kanyang motibo. Ang gusto ni Fiora ay hindi pera, kapangyarihan, o katayuan. Ang gusto niya ay pagmamahal ng kanyang ama. Ang pagmamahal ng isang ama ay parang karagatan. Matagal nang hindi nakita ni Fiora ang karagatan na ito.
Napabuntong hininga si Hayden at sinabing, naiintindihan ko ang iyong sakit, ngunit hindi mo maaaring piliin na ipagkanulo si Lord Vedastas. After a pause, he continued, forget it. Let's compromise. Hindi ko nasasabihin sa ibang tao ang tungkol sa pagtataksil mo, kaya dapat putulin mo na ang pakikipag-ugnayan kay Thomas simula ngayon. Magpanggap ka na lang na walang nangyari at magtutulungan tayo. Laban kay Thomas. Ano sa tingin mo? Si Hayden ay hindi kailanman naging ganito malambot sa puso. Kung ibang tao, matagal nang binaril ni Hayden ang taong iyon sa ulo. Magpapakita lamang siya ng awa sa mga tao sa paligid ni Lord Vedastas. Gayunpaman, tila walang pakialam si Fiore sa kabaitan ni Hayden. Tinabi niya, Mr. Barlow, sa tingin mo ba papayag ako dito? Ang gusto mo ay kontrolin ang Celandine City kasama si Lord Vedastas at dominahin ang mundo. Ngunit ang gusto ko ay mamuhay ng normal kasama ang aking ama. Pareho kaming matagal nang nasa magkabilang dulo ng spectrum. Ikaw, galit na galit si Hayden. Fiora, pinipilit mo ang kamay ko. Malamig na ngumuso si Fiora. Oo. So, okay, then it's your fault I'm doing this. Kinaway-kaway ni Hayden ang kamay niya at sinabing, Damian, itali mo itong imprudent girl who betrayed Lord Vedastas. Ibalik mo siya sa Art Trading Corporation and let Lord Vedastas punish her personally. Kabanata 2125. Ang mga bagay ay nagiging pangit at wala nang dapat pag-usapan. Naisip ni Hayden na si Fiora ay sisigaw at tumakbo ng nagmamadali. Ang hindi niya inaasahan ay uupo talaga si Fiora sa pwesto ng mahinahon na parang walang nangyari. Ito ay kakaiba. Malamig na sabi ni Hayden, what's wrong? Sumuko ka na ba sa paglaban? Hindi siya nilinggan ni Fiora at tahimik lang na nakatingin sa harapan na para bang wala siyang pakialam sa sariling kapakanan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang naglakad si Damian. Iniabot niya ang kanyang kamay para buksan ang pinto ng front passenger seat at nagtanong, Mr. Barlow, pinatawag mo ba ako? Walang pakialam na sabi ni Hayden, nakapag-plead na siya ng guilty kaya wala nang ibang masabi. Ibalik mo siya sa Art Trading Corporation at hayaan siyang parusahan ni Lord Vedastas. Akala niya dito na magtatapos ang lahat. Ngunit sino ang nakakaalam na ang mga bagay ay umuunlad ng iba sa inaasahan ni Hayden. Nakita niyang naglabas ng punyal si Damian sa kanyang damit. Sa halip na ilayo si Fiora ay inilagay niya ang punyal sa leeg ni Hayden. Ikaw, nabigla si Hayden kaya napalingon siya. Damian, anong ibig mong sabihin dito? Bago magsalita si Damian, sinabi ni Fiora, Mr. Barlow, matalino kang tao. Hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Sa tingin mo ba ay lumabas ako upang makilala si Thomas dahil niloko mo ako? Sa tingin mo ba nahulog ako sa iyong bitag? Pagkatapos niyang marinig iyon ni Hayden, natauhan siya. Napatingin siya kay Damian at Fiora. Tapos, galit na sabi niya, you two are on the same side. Sila ay, syempre. Bamantong hininga si Damian at sinabing, Mr. Barlow, maraming beses ko nang pinaalalahanan ka. Huwag mong isipin na harapin si Miss Vedastas, pero pinili mong baliwalain ito. Fine, kailangan kong pumili sa pagitan mo at ni Miss Vedastas ngayon. Kailangan kong magsakripisyo ikaw naman. Pilit na parang toro si Hayden. Malakas na sambat niya, Damian. Alam mo ba ang ginagawa mo? Anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Fiora para magtrabaho ka sa kanya? Sabihin mo, magkano ang binigay niya sa iyo? I can give you double or triple the money. Pera, nakakatawa si Damian. I'm sorry, Mr. Barlow. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay malulutas ng pera. Tinutulungan ko si Fiora ng libre at handa akong isakripisyo ang sarili ko para sa kanya. Tinawag niya itong Miss Vedastas ngayon, ngunit tinawag niya itong Fiora ngayon. Masyadong malabo ang sinabi niya na kahit tulala ay naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Si Damian pala noon pa man ay nai-inlove na kay Fiora. Kaya lang, magkaiba ang pagkakakilanlan at katayuan ng dalawa. Hindi pinahintulutan ni Lord Vedastas ang kanyang anak na magpakasal sa isang tao na kanyang pinalaki, kaya si Damian ay palaging umiibig at hindi kailanman ng ahas na tumawid sa linya. Kung ibang babae, baka hindi niya matuklasan ang nararamdaman ni Damian sa buong buhay niya. Pero iba si Fiora. Siya ay isang napakamatulungin na babae at walang makatakas sa kanyang mga mata.
Mahal ni Damian si Fiora, kaya tiyak na makikita ito sa pang-araw-araw na buhay. Kapag ang isang lalaki ay nagmahal ng isang babae, imposibleng itago ito. Hindi naman naiinis si Fiora kay Damian. At saka, kapag kailangan niyang makipag-usap, kadalasan ay hinahanap niya si Damian. Ang kanilang lihim na relasyon ay hindi alam ng buong Art Trading Corporation. Bukod sa kanilang dalawa, walang pangatlong tao ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng relasyong ito. Ang nakakatawa ay hinanap talaga ni Hayden si Damian para pag-usapan kung paano haharapin si Fiora. Kahit sino pa ay magaling, ngunit kailangan lang niyang hanapin ang lalaking pinakamamahal ni Fiora. Nakakatuwa naman. Noon pa man ay matalino si Hayden, ngunit sa huli, talagang nanggugulo siya dahil sa relasyon ng isang lalaki at babae. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng hindi kilalang sikretong relasyon si Damian kay Fiora. Kabanata 2126. Mula nang matagpuan niya si Damian, tiyak na mabibigo ito. Sabi ni Hayden, "So, alam mo ba na naglagay ako ng bitag para dayin ka sa simula pa lang?" Tumango si Fiora. "I know, of course. You set a trap to deal with me, so I just turned the tables upon you. Mr. Barlow, matagal ko nang gustong paalisan ka pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, ikaw ang lumapit sa akin ngayon, haha." Hayden gritted his teeth and said viciously, "Don't celebrate too early. Let me tell you, if you dare to kill me, Lord Vedastas will not forgive you. Siguradong papatayin niya kayong dalawa. Panginoong Vedastas." Humisi si Fiora at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi tayo haharapin ni Lord Vedastas. Si Thomas lang ang haharapin niya." "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhan si Hayden. Paliwanag ni Damian, "Alam mo ba kung bakit namin pinalabas si Thomas? Hindi namin gustong sabihin sa kanya ang anumang sikreto. Para lang gawin siyang scapegoat. Papatayin ka namin dito at hayaan si Thomas na sisihin ang lahat." Thomas at Lord matagal nang sinumpa ang mga kaaway si Vedastas, hindi mahalaga kung lalo pa siyang maput, di ba? Si Hayden ay balisa, galit, at walang magawa. Oo, hanggat sinabi ni na Fiora at Damian na siya ay pinatay ni Thomas, sila ay ganap na maalis sa hinala. Hindi sila kailanman pagdudahan ni Lord Vedastas. Nakatuon lang siya kay Thomas. "Kayong dalawa. Walang isip talaga kayong mag-asawa. Mamamatay kayo ng masama." Hindi na alam ni Hayden ang gagawin. Wala siyang ibang nagawa kundi ang pag-alitan sila. Hayden ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan at siya ay dumating sa isang dead end. Ang nakakatuwang bagay ay ang walang awa na makasalanang ito na nagpaplano laban sa ibang tao sa buong buhay niya ay nahulog sa isang pukane mismo sa huli. Dumating ang mga naglibot. Paf! Ang punyal sa kamay ni Damian ay tumawa sa lalamunan ni Hayden at tumalsik ang dugo. Ginamit ni Hayden ang nanginginig niyang mga kamay para takpan ang kanyang lalamunan. Bago siya mamatay ay dilat na dilat ang mga mata niya at nakatitig kay Fiora sa driver's seat. Hindi siya maaaring mamatay sa kapayapaan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Fiora. Sa wakas ay naalis na niya ang mahirap na si Hayden. Para kay Lord Vedastas, ang pagkawala ni Hayden ay kapareho ng pagkawala ng isang kanang kamay. Malaking tulong ito sa pagsasakatuparan ng pangarap ni Fiora. Malumanay na sabi ni Damian, "Umalis ka muna dito. Ako na ang bahala." "Sige." Pinuksan ni Fiora ang pinto ng sasakyan at lumabas doon. Sumakay siya sa kotseng minamaneho ni Damian. Pagkatapak ng accelerator ay umalis na ang sasakyan. Patay na si Hayden. Ang susunod na target ay ang capricious holy hand, Elliot. Para sa mga kadahilan ng trabaho, maaaring lumikha si Elliot ng Heart Eater, kaya maaari siyang lumikha ng mas kakila-kilabot na lason. Siya ay isang kontrabida na tumulong sa maniniil na biktimahin ang kanyang mga nasasakupan, kaya't dapat siyang alisin ng mga ito. Para sa mga personal na kadahilanan, si Elliot ay nagpuntirya kay Fiora at nagkaroon ng maruruming pamamaraan. Inabuso pa niya ang dalawang matalik na kaibigan ni Fiora, kaya kailangan niyang ipaghiganti ang mga ito. Para sa trabaho at personal na dahilan, dapat niyang alisin si Elliot. Fiora gritted her teeth and muttered, "Elliot Katz, not only I want you to die, but I also want you to die miserably. I'll definitely kill you." Mabilis na umalis ang sasakyan patungo sa direksyon ng Art Trading Corporation. Namatay si Hayden at si Elliot ang susunod na target. Ang malaking imperyong ito na itinayo ni Lord Vedastas ay sa wakas ay tungkol sa pagbagsak.
Kabanata 2127. Sa loob ng Art Trading Corporation, bumalik si Fiore sa opisina at uminom ng isang basong tubig para pakalmayan ang pusong hindi mapakali. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na walang mangyayari sa kanya. Ang lahat ay nahawakan ng perpekto at hindi kailanman magkakaroon ng anumang mga kapintasan. Makalipas ang halos 20 minuto, bumalik si Damian. Masyadong nasugatan ni Damian ang kanyang sarili kaya natatakpan ng mga sugat ang kanyang katawan at napuno ng dugo. Mukha siyang kakaaway lang at halos hindi nakatakas. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Fiora at naiintindihan nila ang nararamdaman ng isa't isa. Damian, tigaw ni Fiora at tinulungan siya pagkatapos noon. Kasabay nito, hiniling niya sa isang tao na dalhin si Elliot upang mabilis itong magamot. Hindi may tatago ang ganoong malaking pangyayari. Hindi nagtagal, nalaman ni Lord Vedestas ang tungkol sa mga pinsala ni Damian. Ibinaba niya ang kanyang trabaho at pumunta sa opisina ni Fiora. Anong nangyari? Tanong ni Lord Vedestas. Sumulyap si Fiore kay Lord Vedestas at ibinaba ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Lalong nagalit si Lord Vedestas. Sumigaw siya, say it. What the hell happened? Sa sandaling iyon, nagkusa si Damian at sinabing, Lord Vedestas, mangyaring huwag sisihin si Miss Vedestas. Sa totoo lang, lahat ng bagay ay pinlano namin ni Mr. Barlow. Hindi pumayag si Miss Vedestas, ngunit pinilit pa rin namin. Sa huli, nagdulot ito ng malaking sakuna. Isang malaking sakuna. Hindi ito magandang termino. Nawala ng kontrol ang Art Trading Corporation sa Celandine City. Nasa mahirap na oras na iyon, kaya kailangan nitong panatilihing mababa ang profile sa ganoong oras. Bakit sila nagdulot ng malaking sakuna? Nagtanong si Lord Vedestas, sabihin mo, ano ang nangyari? Napakagatlabi si Damian at ibinaba ang ulo. Mahirap na sinabi niya, nagkaroon kami ng diskusyon ni Mr. Barlow. Habang si Thomas ay nasa isang pagdiriwang, naglunsad kami ng isang pag-atake laban sa kanya at nahuli namin siya, handang ipagtanggol ang sarili sa amin. Pagkatapos makinig, galit na galit si Lord Vedestas kaya sinipa niya ang basurahan sa sahig. Nakakatawa. Sino si Thomas? How could he make such a low-level mistake? Tsaka bakit hindi niyo ako pinag-usapan? Damian said, we wanted to give you a surprise so that you can be happy. So, we didn't discuss it with you but with Miss Vedestas instead. But Miss Vedestas didn't agree with us. Mr. Barlow and I insisted on ginagawa ito, kaya sa huli. Tinigil ni Lord Vedestas ang kanyang galit at nagtanong, sa huli ano? Nasaan si Hayden? Sabihin mo sa kanya na lumapit at magpaliwanag sa akin. Tumulo ang luha ni Damian. Napaluha siya at sinabing, Mr. Barlow can't come back. Hindi na makakabalik si Hayden. Halos mahimatay si Lord Vedestas at bumagsak sa sahig. Tatay, Panginoong Vedestas. Nagmamadali ang lahat upang tulungan si Lord Vedestas at agad siyang dinaluhan ni Elliot. Itinabi ni Lord Vedestas ang lahat. Tinuro niya si Damian at nanginginig na sinabi, tell me clearly. What do you mean by that? Lumunok si Damian at sinabi ang isang bagay na nagpadesperada kay Lord Vedestas. Mr. Barlow, pinatay ni Thomas. Biglang naramdaman ni Lord Vedestas na parang bumagsak ang langit. Kailanman ay hindi siya naging walang magawa, miserable, at walang pag-asa tulad ng sandaling ito. Hindi man lang siya nagkaroon ng ganoong pakiramdam nang magkaproblema ang dalawa niyang anak. Si Hayden, patay na. Imposible. Imposible ito. Napakatalino ng lalaking iyon. Imposibleng mamatay siya. Nagkamali ka siguro. Nagkakamali ka. Desididong sagot ni Damian, ang punyal ni Thomas ay naglaslas sa lalamunan ni Mr. Barlow. Namatay siya sa lugar. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, ako ay napunta sa katulad ni Mr. Barlow. Ngayon, ang katawan ni Mr. Barlow ay dapat nasa hardin. Lord Vedestas, kung hindi ka naniniwala, maaari kang magpadala ng isang tao upang tingnan. Napakasigurado niya, kaya kinailangan itong paniwalaan ni Lord Vedestas. Banata 2128. Ilang dekada na niyang kaibigan si Hayden. Masasabing mas malapit si Hayden kay Lord Vedestas kaysa sino man sa kanyang mga kamag-anak. Isasakripisyo pa ni Hayden ang kanyang buhay para kay Lord Vedestas. Hindi niya akalain na sa ganoong paraan magtatagpo si Hayden sa kanyang wakas. Body.
Si Lord Vedestas ay isang malakas na tao, ngunit lumuluha pa rin siya sa sandaling ito. Habang tinatanggap niya ang masakit na reaksyon ni Lord Vedestas, nalungkot din si Fiora. Ngunit naisip niya pa rin sa sarili na pansamantala lang ang sakit. Laging may bahaghari pagkatapos ng ulan. Para sa pamilya, kailangan ng sakripisyo ni Hayden. Si Lord Vedestas ay ganap na desperado. Tinawin niya ang kanyang kamay at walang sinabi. Pagkatapos, lumabas siya ng opisina mag-isa. Ang kanyang malungkot na figure ay nagpalungkot sa mga tao para sa kanya. Iyon ang presyo ng pakikipagkumpetensya sa mundo ng kapangyarihan. Noong nakaraan, kaya niyang pumatay ng iba sa lahat ng bagay at maging sanhi ng hindi mabilang na mga pamilya na magdusa upang makakuha ng kapangyarihan. Ngayon, ang iba ay magbabayad din sa kanya ng isang masakit na presyo upang makitungo sa kanya. Dahil siya ay pumasok sa larong ito, kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng laro. Nakipagpalitan ng tingin si Fiore kay Damian at mas gamaan ang pakiramdam nila. Ang kanilang pagtutulungan sa palabas na ito ay umakma sa isa't isa. Hindi nakita ni Lord Vedestas ang kahit katiting na kapintasan. Isang hadlang ang naalis. Ang susunod na aalisin ay. Sabay silang napatingin kay Elliot sa opisina. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng lamig si Elliot at nag-goosebumps siya. Hindi na siya nagpatuloy sa pananatili at piniling umalis. Bagamat buong araw ay nagpakasawa si Elliot sa kahalayan, sa katunayan siya ay isang napakaingat na tao. Hindi naging madali ang pagtanggal kay Elliot kaysa sa pagtanggal kay Hayden. Kasabay nito, sa Food and Medicine Hall. Pagkabalik ni Thomas ay hinubad niya ang kanyang coat. Lumapit si Pisces para kunin ang coat niya. Tanong niya, Commander, kumusta? Anong mahalagang impormasyon ang ibinigay sa iyo ni Fiore sa pagkakataong ito? Mapait na ngumiti si Thomas at sinabing, tinawag niya ako sa pagkakataong ito para hindi ako bigyan ng anumang mahalagang impormasyon. Ito ay para gawin akong scapegoat. Isang scapegoat. Natarante si Pisces at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Gusto ka bang saktan ni Fiore? Umiling si Thomas. You've misunderstood. Hindi lang niya ako gustong saktan, kundi tinulungan din niya akong mawala ang malaking gulo. It's just that I have to take this credit. Kumunat ang noo ni Pisces. Commander, pwede bang mas prangka ka? Tumabi si Thomas sa Pisces at bamulong, pinatay ni Fiore si Hayden. Ano? Gulat na sigaw ni Pisces. Laking gulat niya. Nakakabaliw ito. Hindi pinaghandaan ito ng Pisces. Sino si Hayden? Siya ang think tank ni Lord Vedestas. Inarang niya ang bala at nabali ang kanyang binti para kay Lord Vedestas. Sa Art Trading Corporation, mas mataas pa ang status ni Hayden kaysa kay Fiora. At saka, matapang at maingat si Hayden. Hindi lamang siya walang awa, ngunit siya rin ay napakatuso. Maraming tao ang gustong makipag-usap kay Hayden, ngunit sa halip ay pinatay niya sila. Kabanata 2129. Ang ganitong nakakatakot na tao ay pinatay ni Fiore. Kung hindi si Thomas mismo ang nagsabi nito, hinding-hindi ito maniniwala ng Pisces. Gayunpaman, nahirapan pa ring tanggapin ng Pisces. Pero pagkatapos niyang kumalma at mag-isip kung patay na talaga si Hayden, magiging kasiya siyang pangyayari ito para kay Thomas at sa iba pa. Sabi ng Pisces, kapag wala na si Hayden, mawawala ng kanang kamay si Lord Vedestas. Kapag naalis na namin si Elliot sa susunod, wala na siyang maitutulong. Sa oras na iyon, malamang na nalulugi siya at susuko ang Celandine City ay ganap na makakamit din natin ang ipinangako natin kay Fiora. Pumayag naman si Thomas. Habang nagsasalita siya ay may humantong itim na sasakyan sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang tatlong tao. Babae ang naglalakad sa unahan. Si Phoebe iyon. Tinamahan ni Blake si Phoebe sa tabi niya. May isang lalaki din na nakasuot at sombrero na nakatayo sa gilid nila. Kamukha niya ang bodyguard nila. Pumasok sila at agad na umakyat si Thomas para salubungin sila. Hello, such rare guests. Patawarin mo ako dahil hindi kita nahintay sa pinto. Itinawin ni Phoebe ang kanyang kamay. It's not your fault. Pilasan mo na ihanda mo ako. Nagugutom na ako. Ginawa talaga ng babaeng ito ang sarili sa bahay. Siyempre, dahil maganda ang relasyon nila ni Thomas, kaya hindi niya tinuring ang sarili bilang isang outsider. Naghanda agad si Thomas ng pagkain para kay Phoebe. Hindi nagtagal, isang mesa ng mga katanji tanging pagkain ang inihain na napuno ang buong mesa. Umupo si Phoebe at Blake at masayang kumain.
Mukhang pumunta ang dalawa dito para kumain. Wala silang pinag-usapan na seryoso. Hindi na rin nagtanong si Thomas. Ang Pisces lang ang nakaramdam ng kakaiba. Gusto niyang tulungan si Thomas na itaas ang paksa tungkol kay Declan. Hindi ba nila huling sinabi na tutulungan nila si Thomas na makipag-ugnayan kay Declan? Bakit hindi sila magkasamang pumunta dito? Nang magtatanong na sana si Pisces ay umubo ang bodyguard sa likod ni Phoebe at bahagyang itinaas ang kanyang sombrero. "Hello, Mr. Mayo." Narinig ni Pisces ang boses kaya lumingon siya para tingnan. Hindi ba ito si Declan? Nag-disguise pala si Declan bilang bodyguard at sinundan sila. Ginawa niya ito dahil natatakot siyang matarget ng mga mananampalataya sa lock ng lungsod. No wonder hindi nagtanong si Thomas. Nakilala na niya si Declan sa simula pa lang. Sa paningin ni Thomas, imposibleng hindi niya makilala si Declan. Si Pisces lang ang naging tanga. Hindi nilinggan ni Thomas si Declan. Ngumiti siya at tumingin kay Phoebe na kumakain at sinabi kay Declan sa napakalambot na boses, "Mr. Mars, I need your help." Sinabi ni Declan, tungkol ba ito sa lock ng lungsod? Tumango si Thomas. Naging matindi ang labanan sa pagitan nina Thomas at Lord Vadestos. Maaari niyang pababain si Lord Vadestos anumang oras. Kung dumating ang lock ng lungsod upang magdulot ng kaguluhan sa oras na ito, magugulo si Thomas. Ang pinakamahalaga ay hindi pa rin alam ni Thomas ang tunay na pagkakakilanlan ng lock ng lungsod hanggang ngayon. Hindi rin niya alam kung paano makakatulong ang lock ng lungsod kay Lord Vadestos. Sa sandaling iyon, narinig niyang sinabi ni Declan, "Una sa lahat, makatitiyak ka dahil matatag pa rin ang lock ng lungsod sa ngayon at walang anumang senyales ng anumang aksyon." Ngunit kung lumala ang sitwasyon ni Lord Vadestos, mahirap sabihin ang lock ng lungsod na iyon. Hindi makakatulong. Tanong ni Thomas, "Maaari mo bang kumpirmahin ang pagkakakilanlan at address ng lock ng lungsod?" Huminga ng malalim si Declan. "This is something that I've been investigating, but there is no results. So, I advise you to take the initiative to attack instead of being overcautious." Hindi niya kailangang matakot sa anumang pag-atake mula sa lock ng lungsod. Kung nais niyang gawin ito, dapat niyang gawin ito ng walang awa. Dapat niyang itaboy si Lord Vadestos sa isang sulok upang pilitin ang lock ng lungsod at alisin din ang lock ng lungsod sa isang pagkakataon. Kabanata 2130. Hindi inaasahan ni Thomas na sasabihin ni Declan ang mga ganoong bagay. Sa orihinal, lahat ay nagtatago mula sa lock ng lungsod sa tuwing gagawa sila ng paglipat dahil natatakot silang mapahinto ng lock ng lungsod. Ngunit nagbigay si Declan ng isang ganap na naiibang mungkahi. Siguradong mabubunot ang lock ng lungsod. Sa halip na maging labis na pag-iingat dahil sa takot na atakihin ang lock ng lungsod, dapat siyang magkusa na pilitin ang lock ng lungsod at alisin siya. Sa ganitong paraan, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa hinaharap. Sa katunayan, sa halip na ipakita ito bilang isang mungkahi para kay Thomas, ito ay mas katulad ng isang bagay na gustong gawin ni Declan. Halos hindi na niya makayanan ang buhay ng pagiging kontrolado ng lock ng lungsod, kaya gusto niyang pilitin ng maaga ang lock ng lungsod. Ang isa ay dapat tumayo at ang isa ay dapat mahulog. Nais niyang maging mabilis para hindi siya magdusa. Ang mungkahing ito ay medyo matapang, ngunit ito ay lubos na naaayon sa nais ni Thomas. Hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, "Sige, palakihin na natin." Patay na si Hayden, kaya ang susunod na bagay sa atin ay alisin si Elliot. Pagkatapos, mapupuntahan natin ng buo si Lord Vadestos. Ang pagtanggal sa dalawang ito at ang kasalukuyang kaguluhan sa Art Trading Corporation ay katumbas ng pagtutulak kay Lord Vadestos sa isang dead end. Sa panahong iyon, ganap na magbabago ang lungsod ng Celandine kung hindi lalabas ang lock ng lungsod. Kung kumilos ang lock ng lungsod, maaaring makipagsanib puwersa si Thomas kina Declan, Eric, at iba pa at gumawa ng komprontasyon ng direkta. Sa oras na iyon, sila ang magpapasya kung sino ang mananalo upang tapusin ang mga bagay ng mabilis. Ang tunay na mamamatay tao sa likod ng kurtina ay maaaring matuklasan sa wakas. Maya-maya pa ay natapos na sila sa pagkain. Pinunasan ni Phoebe ang bibig niya at sinabing, "Ang sarap. Ito na ang reward mo." Nag-iwan siya ng gintong barya at may maliit na papel sa likod nito. Isang string ng mga numero ang nakasulat sa tala at ang string na ito ng mga numero ay isang numero na maaaring makipag-ugnayan kay Declan. Hindi ito magiging mahirap kung gusto niyang pag-usapan ito kay Declan sa hinaharap.
Itinago ni Thomas ang gintong barya at pinaalis si Phoebe at iba pa nang nakangiti. Kasabay nito, may nakakaramdam ng pagkabalisa sa Art Trading Corporation. Si Elliot yun. Hindi na interesado si Elliot kay Debauch, kaya pinalayas niya ang lahat ng babae. Pinago niya ang kanyang maalay at bibyales na personalidad at nagkulong sa silid na mag-isa. Susunod na ako ha. Umupo si Elliot sa sopa at patuloy na tinatanong ang sarili. Bagamat buong araw siyang nagpakasasa sa kahalayan, siya ay isang maselang tao. Nararamdaman din niya ang panganib ng tumpak. Malapit nang bumagsak ang Art Trading Corporation. Sa ganoong sitwasyon, ang mga taong napupuot sa Art Trading Corporation ay tutulong na lumala ang mga bagay. Naniniwala siyang hindi nagkataon lang ang pagkamatay ni Hayden. Sa pagkamatay ni Hayden, ang kanang kamay ni Lord Vadestas, ang gusaling ito na malapit ng gumuho ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang ulo. Maaaring makita ng sino man na si Elliot ang naging panghuling natitirang susi para sa Art Trading Corporation upang ibalik ang mga talahan na yan. Kung gusto nilang tuluyang bumagsak ang Art Trading Corporation, dapat nilang patayin si Elliot. Kaya, si Elliot ang naging target na dapat alisin ng lahat. Si Lord Vadestas ay labis na nanlumo sa sandaling ito, kaya hindi mapagkakatiwalaan na umasa kay Lord Vadestas. Ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba niyang baguhin ang kanyang paninindigan at ipahayag sa publiko na wala siyang kinalaman sa Art Trading Corporation? Hindi ito gagana. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga taong iyon na sinaktan ni Elliot ay malamang na gumanti at aatake sa kanya sa galit. Sa oras na iyon, hindi niya alam kung paano siya namatay. Si Elliot ay patuloy na nag-brainstorm at nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ano ang dapat niyang gawin?